If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? If I don't keep my eyes on Jesus Christ, then the blind will never see. Oh, to lead someone from far away, I need to walk close to Him each day. If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? Verse 1. I'm sure that I don't realize the keys I have from the Lord. I lack His kingdom to others around, to give love and restore. But I find so many things in life make me weak and cloud up my way. I can't be the strength that I should be to those who are looking my way. Yes, if I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? If I don't keep my eyes on Jesus Christ, then the blind will never see. Oh, to lead someone from far away, I need to walk close to Him each day. If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? Yes, we are called to be a witness. We are called to be a light. A few refreshing water of hope to a world that's never right. If there's a hungry heart who needs to be filled with the love that is put in my soul, let me always be available so the rivers of mercy can flow. If I don't draw from the fountain, tayo na tayo mga kapatid, the thirsty drink from me. If I don't keep my eyes on Jesus Christ, then the blind will never see. To lead someone from far away, I need to walk close to Him each day. If I don't draw from that fountain, how can the thirsty drink from me? Flow through me, hallelujah. Yes, flow to me, Holy Spirit, flow to me. Flow to me, Holy Spirit, flow to me. If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? If I don't keep my eyes on Jesus Christ, then the blind will never see. To lead someone from far away, I need you walk close to Him each day. I'd rather kill from the fountain, from me. If I don't draw from that fountain, how can the thirsty drink from me? Hallelujah. Purihin natin ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O purihin ka, Ama. Tayong lahat ay yumuko para sa panalangin. Ama, saktong-isakto ang awitin na yan para sa amin. Kung hindi kami lalapit sa iyo, sinong lalapitan namin? Ikaw lang po ang pinagmumula ng bukal ng buhay, ng kalakasan,
ang pag-asa, ng panampalataya, ng pag-ibig, ng kagalakan. Lahat ng katangian ang kailangan namin sa buhay na ito upang makaagapay kami. Ikaw po, Panginoon, ang pinagmumulan. Kailangan namin ng paghipo mo, kailangan namin ng pagpapatawad mo, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon. Bilang mga tao, Panginoon, na-realize namin kami mapagkailangan. Hindi po namin kaya makaagapay. Mapamuhay malamang sa loob ng isang araw, Panginoon. Ngunit salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Kami po ay nakapagpapatuloy na kagaya nito, may kalayaan sa pananambahan. Bagamat hindi ganun kadali, Panginoon, para sa bawat isa. Ngunit salamat, Panginoon, sa bukal ng buhay na dumadaloy sa amin. Salamat sa kalakasan na meron kami ngayon, Panginoon. Hayaan mong dalhin namin to sa kaligitnaan, sa pamamagitan ng pagpupuri, sa patuloy na pakikisama, sa fellowship sa bawat isa, Panginoon. Gawin mo, Panginoon, makapangyarihan namin gawain sa gabing ito, minsan pa, pakapahiran mo ang bawat sandali ng aming fellowship, Lord. Magpalaya ka, Panginoon, magpagaling ka, Panginoon, tumugon ka sa mga pangangailangan. Naku, Panginoon, napakarami pong nakapalayo pang pinanggalingan ng mga kapatiran, Panginoon. Huwag mo silang bibiguin, Panginoon. Salamat po ng marami sa araw pong ito. Ingatan mo, Panginoon Diyos. Hallelujah, mga kapatiran parating palaman. Hayaan mong makarating sila ng ligtas at may pagkatagumpay sa aming kaligitnaan. Salamat po ng marami. Alay po namin sa iyo, Panginoon, ang kabuuan ng gawain ito para sa kapurihan ng matamis mong pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Amen. Palakpan po natin, Panginoon. Amen. Para sa mabilis na mabilis, bibigay ko kay Brother Bonnie. Amen. Praise God. Amen. Pwede muna natin kamayan natin, mga kapatid. God bless you, sister. Habang inaanda ni Sister Jill yung hallelujah. Michael, D minor lang tayo, ha? D minor, ha? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sino bang iningatan ng ating Panginoon? Kung paanong iningatan si Moises ng pillar of clouds and pillar of fire, ay ganun din ang Espiritu Santo na patuloy na nag-iingat sa atin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. I will never fall, and I will always stay. This word inside my heart will lead us all the way. Oh, sing again, and I will never fall. And I will never fall, and I will always stay. This word inside my heart will lead us all the way. I know Jehovah's here to lead us all the way. The pillar of fire by night and the clouds by day. I know Jehovah's here to lead us all the way, and I will follow. Oh, sing again. I know Jehovah's here to lead us all the way. The pillar of fire by night and the clouds by day. I know Jehovah's here to lead us all the way, and I will follow everything He has to say. They rush in the city, they run on the wall, for great is the army that carry out His word. They rush in the city, they run on the wall. The great is the army that carry out His word. The Lord utter His voice before His army. The Lord utter His voice before
Zion, Zion. Sound the alarm of my holy mountain. Blow the trumpet in a Zion, Zion. Sound the alarm. I lay in Zion for a foundation I stone. I lay in Zion for a foundation I stone. A tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, a sure foundation. A tried stone, a precious cornerstone. He that believeth shall not make it. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider is great, is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider is great, is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to his riches and glory. He gave his angel charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, sa aking buhay ang Diyos sa biyaya ay sapat, sapat, sapat. Jehovah Jireh, sa aking buhay ang Diyos sa biyaya ay sapat. Lahat, lahat ng aking kailangan ang nagpapala at nagbibigay. Ang mga anghel sa akin nagbabantay, pagkat ako'y kanyang minamahal, minamahal, pagkat ako'y kanyang minamahal. Jehovah Jireh, say it again. Jehovah Jireh, sa aking buhay, sa aking buhay ang Diyos sa biyaya ay sapat, sapat, sapat. Jehovah Jireh, sa aking buhay ang Diyos sa biyaya ay sapat. Lahat, o lahat ng aking kailangan, ang nagpapala at nagbibigay. Ang mga anghel sa akin nagbabantay, pagkat ako'y kanyang minamahal, minamahal, pagkat ako'y kanyang minamahal. Lahat ng aking kailangan, siya ang nagpapala at nagbibigay. Ang mga anghel sa akin nagbabantay, pagkat ako'y kanyang minamahal. And I will never fall, and I will always stay. This word inside my heart will lead us all the way. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Glory, glory. Right? Thank you, Lord Jesus. Praise God. Mga kapuna po tayo, mga kaibigan, mga batid. Amen. Sa oras pong ito ay bigyan po natin ng daan ng mga gustong umawit sa Panginoon. Nais kong tawagin kagad si Pretty May
sa kanya pong awitin sa Panginoon at maghanda na kapag daka ang mga sila Sister Jessica at ang kanyang kumpanya. Okay, Sister Pretty May. Praise the Lord. Instrument. Ito po yung panalangin sa puso ko ngayon. And kung ito rin yung panalangin po sa puso nyo, samahan nyo po ako sa pag-awit. And let's praise God together. Do I please you, Lord? He is my life, worthy of the gospel, a life that tells the world, see you are not dead. Bring a smile to your face, and do the people see that you are living in me? Do I honor you, or have I brought reproach to the cause of Christ? I only want a life to be alive, and all my footsteps as they walking in your beautiful ways. Help me to say and do that which pleases you. Oh Lord, I long to be whatever pleases thee. Just mold me in your hand, for you know who I am. I'm just an instrument. I'm longing to be played by you.
so that the world may see that you are living in me. Amen. Praise God. Amen. Salamat po.
Sa unang awitin, nagsasabing instrument, ito'y halos kaugnay ng awitin lang, gamitin mo ko. Tayo kasangkapan ng ating Panginoon. At sa oras nito mga kapatid ay ito first time to. Kaya pinanghuli ko to dahil ito'y magiging bahagi ng kanilang buhay, magiging kasaysayan ng kanilang pamilya. Kaya nais kong tawagin ang aking mga anak, ang Lorente family. Kung handa na sila, I'd like to call my princess Yana again. And the family. God bless you. Amen. Hello, test. You're my strength when I am weak. You're the treasure that I seek. You're my all in all. Seeking you as a precious jewel. Let it give up, I'll be your fool. You're my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I'm dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. God be the glory. Thank you, Lord. Amen. Praise God. May salamat po sa awitin. Yan, word is thy name. Salamat sa pamilyang to. Patuloy natin ipanalangin si Brother Edgar dahil sa Sabado po ay babalik na siya uli sa kanyang trabaho sa Australia. Lord willing po. Amen. Sa oras pong ito ay dadako na po tayo sa pagkakaloob sa Panginoon. Tawagin kakagad si Brother Mauro para sa pananalangin ng ating mga offering at habang inahanda yung biyaya mo'y sapat. Sige, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Oh God, hallelujah. Oh God, muli Lord, narito po kami, bawat isa Panginoon, lumalapit po kami sa iyo sa hapong ito, pang pasalamatan ka Lord. Ikaw Panginoon ang nag-provide, Panginoon, sabi ng awitin kanina Lord. Kaya kami narito Panginoon, narito ang bawat isa dahil pinoprovide mo Panginoon ang aming mga pangangailangan, maging ang aming pananampalataya Panginoon. Ikaw Panginoon ang nag-provide nito. Kaya Lord, pinasalamatan ka namin. Oh God, napakabuti mong Diyos Panginoon. Hindi mo lang kami niligtas kundi Lord, lahat naming pangangailangan ito yung binibigay mo na Lord. Kaya salamat Lord, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa gabing ito na ito ang kamay na Lord, oh God, magbibigay Panginoon dahil ikaw Panginoon ang pinanggalingan ito Panginoon. Ang mga blessing na tinatanggap ng bawat isa
ano man ito, malaki man ito, maliit, narito pa rin kami, Panginoon. Kaya sapat, Panginoon, ang iyong biyaya. O God, purihin ka, Lord, maging ang aming mga pagkukulang, Panginoon. O hallelujah, hindi mo ito tinitingnan, Panginoon, bagos. O God, pinalago mo kami sa aming pananampalataya dahil nakatalaga kami, Panginoon, sa kaligtasan. Kaya pinupuri ka namin sa gabing ito. O God, narito ang mga kamay na magbibigay, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, higit na, Lord, maunawaan namin, Lord, na kaya kami nakapaglingkod sa iyo dahil sa iyo, Ama. O God, dahil sa iyong pag-provide. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na magdiriwang kami, Panginoon. O God, sa pananampalatayang ito, Panginoon. Ito'y buhay na namin, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hayaan mo, Lord, na mag-uumapaw ang kagalakan ng aming puso, Panginoon, dahil nakapaglingkod kami sa aming Diyos na siyang nag-provide ng aming mga pangangailangan. Hayaan mo, Lord, na God, ang Lord, mga kamay na Lord, ginagamit nito, ikaw ang Lord, mapapurihan, Panginoon. Salamat sa mga pagpapalang ito, Lord. O God, hayaan mo ang mga siwa nito, ibigyan mo ng karunungan, Panginoon. O God, na higit naming magampanan ang bawat namin ministry, Panginoon. O God, sa buhay na ito, Panginoon. Purihin ka, sambahin ang iyong dakilang pangalan at mauwi sa iyo ang papuri, pagdakila sa iyong katastasang pangalan. Lord Jesus Christ. Amen. Biyaya mo isa ba? May chorus lang. Pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat, o pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala niyo'y laging sapat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Bakit? Pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mong lakas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala niya'y laging sapat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Praise God, men. Salamat po sa biyayang sapat at saganang-sagana, men, sa bawat isa sa atin. Kailanman, habang iniisip ko, nag-evaluate ako, kailan ba ako pinagkulang ng Panginoon? Kaya, salamat po sa Panginoon sa presensya ng bawat isa. Tamang-tama po ang inyong pinatunguhan ngayong gabi na tayo na sa presensya ng Panginoon. Hindi ho kayo nagkamali ng pinuntahan. Hindi ho kayo nagpunta sa hospital o sa anumang rally ng mga politiko. But kayo po ay nasa presensya ng Panginoon, tayo po ay nagpapahingalay sa kanyang presensya. So pag sinabi po nagpapahingalay, hindi ho kayo matutulog sa loob ng iglesia. Kundi tayo po nagpapatianod sa presensya niya, tinatanggap po natin ng may kagalakan ng salita ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, parang lumulutang ako dahil parang nanginginig aking mga tuhod. Dahil po sa, parang hindi man talaga ako natutulog tuwing may overnight kami. Men, napakaganda po ng aming gawain kagabi. At masasabing habang pagkatapos ng aming gawain, nag-usap kami ni Pastor. Sabi niya, ito na yata ang the best. One of the best na praise God na gawain na naranasan namin, pinagsalusaluhan namin kagabi. At praise God. At alam niyo po, naging tampok nga po sa gabi niyo yung pinag-usapan namin na tungkol po sa tatak ng hayop. Mark of, what really is the mark of the beast. Amen. At tatampok din po noon dahil may nagdiwang ng kaarawan. Dalawa po nagdiwang ng kaarawan. May 3 at May 4. At kapiling natin yung dalawang yan ngayon. Si Brother Lino. At hindi nagpahuli sa kanyang pinakain sa amin. At nako, tama-tama rin pinakain sa amin ni Brother Errol na toasted siopaw. Na hanggang ngayon parang nandito pa rin sa aking panlasa. Amen. Pero pinapahalagaan po natin dahil ito isang malaking bagay din po para sa mga kapatid natin, no, na hindi man kayo nakakatin sa gawain, sumuporta kayo sa ganon dahil may mga taong nananalangin para sa inyo. Sabi nga,
nag-aangat sa inyo mula sa laylayan. Amen. Praise God. Parang politiko Amen. Praise God at salamat din po sa mga kapatid natin, si Brother Juanilio at si Brother Arnel Nabales, si Brother Nemi at mga kapatiran na talagang kapiling po namin kagabi at masabi kong wow moment para sa mga kapatiran namin yon. At may mga taong gusto na makasama kagabi pero hindi po ganon. Pero yun na yata ang pinakamalaking attendance na natanggap ko. Kasi pag sabing attendance kayo, pag kumpleto si Pastor nandyan, si Brother Nemi nandyan, si Brother Errol nandyan, mga kapatid natin, at ako saan galing pa, masabi ko napakagandang attendance. At new set of young people na po nakikita ko, bagamat may mga gusto ko makita, pero hindi ko nakikita na madalas na. But praise God, kumpleto po mga diakono, kumpleto mga traste, kumpleto po mga leader ng mga youth. At natuwa po ako sa ganung bagay at nakaka-inspired. Sabi ko nga, Pastor, magpapaalam na ako, pero parang hindi ko magpapaalam dahil sa gantong attendance, sa gantong kagandang gawain, parang nagbabantulot po ako magpaalam. So nakita po natin, sa ganda po ng mensaheng ito, na-realize po natin mga kapatid, na ang mensaheng ito talagang may mensahe. Hindi lang po mensahe pagkapahaba ng buhok o tinatawag ng pahabaan ng damit, praise God, kundi talagang may mensahe. Salamat po sa Panginoon dahil po may message po talaga. At ano kaya kung wala ang mensaheng ito? Kung wala si Brother Branham, kung wala nagpaliwanag nito, siguro parang sumusuntok lamang tayo sa hangin. Kaya sabi ko nga po sa ating pong kapatid, si Brother Arnel Nabales, sabi ko sana minsan ibaba mo naman yan, yung pinag-aaralan natin at one of this day, alam ko po, mapag-uusapan po natin yung aming tinalakay. At next time po, ang aming tatalakayin ay tungkol po naman sa Foolish Virgin, who are they and where are they now? Amen. So yun po pakilagay po sa next agenda po namin yan. June 7, Foolish Virgin, who are they and where are they now? Amen. Sa oras po ito mga kapatid, kung may announcement, wala yata ako announcement nakita. Pero prayer request at testimony ay meron ako nabasa kanina rito. So para maging panatag na panatag mga kapatid ang ating kaibigan ngayon na si Lori June Julio ay wini-welcome po natin siya. Saan banda yun? Guwapo pala. Magandang gabi po. Welcome po sa gawain ng Panginoon sa lugar nito. At welcome po kayo. Amen. At written testimony po. Nais ko pong ibalik ang lahat ng kapurihan sa ating great healer, Lord Jesus Christ, para sa aking lubusang kagalingan. Maraming salamat po sa kapangyarihan ng panalangin ng mga banal. To God be the glory. Nagpapasalamat Sister Merly Inovero. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Prayer request. Magandang gabi po. Pakasama po niyo sa inyong panalangin aking pagbabalik sa Kingdom of Saudi Arabia ngayong darating na Sabado. Maraming salamat, Brother Nelson Abueva. Amen. Praise the Lord. 2 years na naman siguro to. Amen. Praise God. Patuloy na panalangin natin kapatid si Brother Nelson. Pakasama po sa inyong panalangin ang kagalingan ng anak ni Sister Mary Jane Orhe na si Michael Edmar. Siya po ay may sinat ngayon. Inaangkin po namin ang lubusan niyang kagalingan sa kapangyarihan ng dakilan nating mga gamot, Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Inovero family. Okay. Kung walang announcement, okay lang. At gayon pa man ay may mga nagpapahabol po ng mga panalangin dito at mga ilang pong mga panalangin na dapat po nating salitain, sabihin para sa kaligtaan upang maging prayer meeting talaga ang ating Wednesday night. So pakasama mo sa panalangin si Baby Johan Ormenita na mayroong binary artesia. Kailangan niya pong sumailalim sa ilang liver transplant at kailangan lang makalikom ng 4 na milyon. Naku, napakaliit naman ito. Upang may sagawa ang operasyon sa Thailand. Nawa po si Lord ang magdugtong ng kanyang buhay at maging matagumpay ang operasyon at makalikom sila ng sapat na halaga sa lalong madaling panahon. Si Baby Johanna po ay anak ng aming office mate na si Joanna Ormenita. God bless us all. Po, ang liit kasi. Next time ipa-type nyo na kagad sa ating typewriter doon. Sister Lisa. Amen. Okay, meron pa bang diyan? Wala na. Okay, kung wala man ay kagabi ay apin pong
sinama sa panalangin to, pero maganda pong pagsamasamahan po natin sa gabing ito ang ilang mga panalangin na pinili ko. Panalangin po kay Brother Jobet, Espiritu sa kanyang pananakit sa kanyang likod. Nangkin po natin ng kagalingan po, nasaguhan po siya ngayon. At ganoon din po, isa pong kapatid ni Brother Noli Mejia na wala namang pangalan na binigay sa amin, pero meron siyang rectum cancer. No? Sana po ay tulungan siya ng Panginoon makaagapay sa ganitong kalalagayan. At ganoon po, isang kapatid natin na si Brother Alvin Preso na sa kanyang skin allergy. At si Brother Errol naman, kaya madalas hindi namin nakakasama sa fellowship to, ay meron po siyang stomach ache and gas pain. Abay, birthday ng taon to, may sakit. So, pray rin po kay Brother Noli Mejia sa kanyang matinding ubo. At ganoon din po, panalangin din para kay Brother Sog. Wala ba si Brother Sog dyan? Wala. Meron siyang dinaramdam. So, may ilang kirot lang sa kanya. So, pag-pray po natin siya sa gabing ito. Alam ng pamilya niya, pag-pray nyo na lang. At ganoon din po mga kapatid, panalangin po ng patnubay para po sa pamilya ni Brother Chris Duarte. Kung ano kalooban ng Panginoon para sa kanilang buhay. May pamapanalangin siya. At ganoon din po, Sister Elena, ewan ko umalis na, pero Holes na sila patungong probinsya, humingi siya ng pag-iingat, paggabay, at ganoon din po ang mga Enubero family. Humingi, nakita ko nandito pa, pero humingi sila ng panalangin ng paggabay, at merong ilang dapat ayusin sa kanilang mga minanang mga lupain, sa kanilang lalawigan. At ganoon din po mga kapatid, isama na rin po natin ang taong ito, saksakan po ng husay ang taong ito, si Brother Obed Santos. Ito po yung taong family man tuloy, kaya gusto niyo pong sa maliit na paraan niya, gusto niyo magkaroon ng maliit na negosyo, bagamat ang ating pastor ay nagpasinaya na kanina. At magaganda po yung hugot na binigay po ng ating pastor para sa kapatid natin si Brother Obet, yung hindi nagbabagong Diyos, mabuting kaloob, hindi nag-iibang kabutihan ng Panginoon. At sana po ay tumago sa puso ni Brother Obet yun. At dahil doon, pinanalangin po namin kanina, siksik na siksik po kami sa magawain po kanina, maghapon mula pa kagabi hanggang sa mga oras po ito ay naglilingkod tayo sa Panginoon. So patuloy natin pag-pray din ang hinihintay pong visa ni Sister Esther Soriano. Sabihin natin sa kongregasyon yan para sama-sama tayong manalangin. At ganoon din po, pinapanalangin po natin ang nalalapit na board exam ni Jumaico Makawili, anak ni Pastor Makawili o Pastor Pipito. At gusto talagang igapang ating kapatid nito, si Brother Jumaico, na makachamba. Hindi, makapasa. Hindi chamba, makapasa. At ganoon din po mga kapatid, panalangin po ng mga Rances family. Abay, sila po yung nagtatayo na pala ng bahay dyan sa Kainta, sa Pag-ibig Homes. Pero tuloy lang pagitan, Pasig na rin to. So patuloy natin panalangin, ang ilang pag-asikaso ng mga permit at mga ilang kailangan ng mga kaibigan natin, mga Rances family na talagang dito na talaga mamimirnihan sa ating inang bayan. So pag-pray din po natin mga kapatid, Sister Tanya, sa paglipat niya sa ating DepEd Manila, bagamat mayroon lang problema dahil po election ngayon, ay kinakailangan po talagang ayusin po. So pag-pray po natin ang ilang provision sa kanilang bahay nila. Hanggat maaari po, gusto nila sa isang subdivision o sa isang malapit sa bandang dyan sa Pasig, malapit sa trabaho. Okay, at ganoon din po mga kapatid, patuloy natin ipanalangin mga kapatid sa gawain natin, San Pablo, Bulacan, Bohol, sa Bicol, at ganoon din po sa mga kapatid natin sa iba't ibang dako ng mundo, sa Dubai, sa Jubail, sa Saudi Arabia, sa Qatar. At ganoon din po mga kapatid, kauli-ulihan po, ilang araw na lang ay nalalapit na po ang ating eleksyon. Sana po tumama tayo. Then, bumoto tayo ng wasto at iwasto po natin ang ating boto. Dapat po tama ang ating iboto. Tamang daan, may puso sa gobyerno, at talagang yung may nagawa na. Yan lang gawin natin. So, pag-pray po natin mga kapatid ang ating buti na lang mga pastor, wala tayong inundurso. Hindi natin inundurso si Duarte. Wala tayong inundurso kahit sino yan. Basta gusto mo natin mga kapatid, kung sino na sa puso nyo, may tuwid na daan, may puso sa gobyerno, amen, lahat po yan. Amen? Malayang-malaya po tayong bumoto. Ito pong kapangyarihan, hindi po kayong pwedeng bayaran, karapatan na pwede nyong gawin para sa taong ito. Amen. So pag-pray po natin ang nalalapit na eleksyon. Amen. So salamat po sa Panginoon. Kaya pinaspasan ko dahil kailangan ko sabihin ng mga bagay na ito dahil napaka-espesyal na gabi ito para sa bawat sa atin. Dahil kakaiba ang maranasan natin, bagong karanasan. Dahil isa pong
mga ngaral ngayon na nandyan lang sa gilid-gilid ang ating tagapagsalita. Hindi ko sinasabi, pero si Pastor na magsasabi nito. Pastor, God bless you. Praise the Lord. Magandang gabi po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din ako sa pagpapagaling ng Panginoon sa aking paa. Amen. Salamat sa lahat ng mga nag-pray para sa akin. At sa gabing ito, ako po ay nalulugod na ipakilala ang ating tagapagsalita para sa ating prayer meeting. Kasi po, nakaka-identify ako sa kanya. Nung ako po ay magsimula sa ministry, ako'y binatilyo pa lamang. At kung hindi po ako in-encourage ng mga nakatatanda sa akin, siguro ay wala po ako dito ngayon sa inyong harapan. Kaya nais ko pong gumanti ngayon sa kabutihang natanggap ko sa mga nakatatanda sa akin dati na sumuporta, nanalangin, nagbigay ng kumpiyansa sa pamamagitan ng paggawa din ng ganun sa mga nakababatang minister dito sa ating church. Kaya gusto ko lang pong sabihin na in-appreciate natin, hindi lang pong ating magiging tagapagsalita, kundi ang buong pamilya nila. Buong pamilya po nila, nariyan palagi, nakasuporta, yung kanilang mere presence po tuwing gawain ay napakalaking encouragement sa inyong lingkod. Kung kayo po ay nag-iisip kung anong may susuporta nyo sa akin, matin lang kayo palagi na sa church at makita kong masaya kayong nakikinig, masigla kayong nakikinig ng salita ng Diyos at kayo po ay nagmamalasakit sa iba't ibang kaparaanan. Napakalaki pong encouragement yun, napakalaking tulong yun para sa akin at para sa buong iglesia. Kaya ang aking pong tinutukoy na pamilya, ipagpaamunin nyo po na ako'y magbabanggit ng pangalan. Yun po ay ang pamilya ng Karandang. Amen. Pwede pa natin silang palakpakan. Sunod. Ilan sa mga kabataan natin na mga Karandang ay active po sa iba't ibang departamento. Merong active sa video, sa pag-awit. Alam niyo naman po yan, kitang-kita sila. So I thank God for their lives. Amen. At ngayon po ay tatawagin ko ang isa sa kanilang mga anak, isa po sa mga kabataan ng Karandang para siyang maging tagapagsalita natin. Okay, alam niyo na po kung sino. Tayong lahat ay tumayo. Unang pagkakataon po na siya'y tatayo sa adult congregation. Kasi po, magle-level up na rin po ito sa buhay niya. Hindi magtatagal. Hindi magtatagal. Kaya, marapat lang na magsimula na siya sa mas mataas na antas ng paglilingkod sa ating Panginoon. Naalala ko si Barimayka, bago po yan mamanhikan, nagpipreach na po yan sa adult. Okay? So, hindi tayo mananatiling young people forever. Mga kabataang lalaki, amen, kailangan na tayong mag-level up. Okay? At kagalakan ko po na ipresenta sa inyo ang ating speaker ngayong gabi. Samahan natin sa panalangin habang siya'y nangungusap sa atin ng salita ng Diyos. Amen. Ang ating kapatid, mahal na kapatid, Brother Hansel Karandang. Awitin natin yung awitin nagsasabing, pure heart. A pure heart, that's what I long for. Amen. Thank you, Father. Yes, Lord. A pure heart. Let's just lift our hands. That's what I long for. A heart that follows hard. Heart that follows after thee, a heart that's heard your word, so that sin will not have me, a heart that's undivided,
one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your words. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Sweet aroma, hallelujah. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Tayo yumako mga kapatid at tayo manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin ngayong gabi. Amen. Oh God, Panginoon, yan po ang aming hiling, Lord God, sa oras na to, Ama, ang dalisay na puso, Panginoon, sa iyong harapan, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo po, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Sa buhay ko, Panginoon, sa buhay ng aking pamilya, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Lord Jesus, alay po namin, Lord, ang buong gawain sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang maitaas, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang maparangalan, Lord God, sa gabing ito, Ama. Alam mo po ang aking puso, Lord, sa oras na ito, Panginoon, kung paano po ako, Lord, na nanginginig, Lord, sa harap ng iyong banal, Ama. Nais ko, Panginoon, na ikaw ang maparangalan sa lahat ng ito, Lord Jesus. Tago mo po ako minsan pa, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon. At ikaw, Lord God, ang mahayag sa kalagitnaan namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila ang iyong matamis na pangalan. Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon at bilang pagsisimula, mga kapatid, tayo magbabasa na ng salita ng Panginoon para makaupo na po kayo ng mabilis. Amen. Sa Luke 21, verse 25 hanggang 28. Amen. Magandang gabi po minsan pa sa inyo. Amen. Malamang hindi nyo po naiintindihan kung anong nararamdaman ko sa oras na to. Dahil ako man, hindi ko rin po na maintindihan kung ano talaga yung nangyayari sa mga katawan ko, no? Pero salamat sa Panginoon. Hallelujah. Luke 21, verse 25 to 28, ating basahin, mga kapatid. Amen. Sabi dito sa Tagalog na lang, at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa, sa matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. 26, magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa darating sa ibabaw ng sanglibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Isa pang book sa Genesis 13 verse 14 hanggang 15, mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, at sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw na mula sa dako ng iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan, sa dakong timugan at sa dakong silanganan, at sa dakong kalunuran, sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. Tayo mo ko sa mandali. Lord God, pagpalain mo po, Panginoon, minsan, Lord, ang iyong mga salita, Lord. Tanging ikaw lang, Panginoon, ang makakapaghayag nito, Ama.
At Lord God, pagpalain mo po ang buong congregation, Lord God, ang iyong mga anak sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan at biyayang po sa amin, Panginoon. Sa iyong dakilang pangalan, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Tayo mga kapuna, mga kapatid. Hallelujah. Amen. At alam ko po, nagulat kayo. Ako din, gulat na gulat nang witik si Pastor Ray. Amen. Salamat sa pagtitiwala. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. At ngayon po mga kapatid, katulad ng binasa natin kanina sa Luke 21, 25 hanggang 28, dun sa verse 28, kung mapapansin natin yung pinaka-last verse, and when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. So diyan ko po kukunin yung munti kong mensahe ngayong gabi. At amen. Sama niyo po ako sa pray habang nandiyan po kayo sa upuan. Amen. Look up, Nazarite Bride. Yun po yung aking munting titulo ngayong gabi. Amen. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Yan. Mga kapatid, kung mababasa natin ang buong kasulatan ng Biblia sa simula pa lamang ng pag-create o sa creation ng Panginoon, ang Diyos ay talagang mahilig na siya maghiwalay ng mga bagay-bagay. Amen? So nakita natin sa Genesis 1:4 nang likhain ng Panginoon na magkaroon ng liwanag at nang ihiwalay ang liwanag sa kadiliman, ang sabi diyan, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. So yun yung katangian ng Panginoon. Isa pa, sa Genesis 1:9-10, sinabi ng Diyos na mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan. At nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat. At nakita ng Diyos na mabuti. So, ganun yung katangian na meron ang Panginoon sa simula pa lamang. Amen? Kung paanong after magkasala ni Adan at ni Eva, kailangang maghiwalay dahil hindi maaring manatili ang isang makasalanan sa isang banal na Diyos. Amen? So, now, tingnan natin sa panahon ng Judgment Day, mga kapatid. Di ba? Meron ding paghihiwalay. Amen? Ang ating topic ngayon, look up, Nazarite Bride. Praise God. Sa panahon ng Judgment Day, makikita natin din mga kapatid kung paanong isisegregate ang tupa sa kambing, di ba? Amen? Tingnan natin. Sa Matthew 25:31-33. Sa kanan, tupa. Sa kaliwa, ang kambing. At nandun din naman tayo, hindi tayo nakahalubilo sa kambing, hindi tayo nakahalubilo sa tupa. Kundi nandun tayo sa harap. Amen? Praise God. We are in the throne with the Lord. Hallelujah. Sabi diyan, datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. Amen? At sila'y pagbubukdin niya gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. So ganyan ang Panginoon. Ang Panginoon, sabi nga ni Brother Branham, God is a separator. Praise God. So makikita rin natin yun mga kapatid sa panahon ng Israel, di ba? Ang bayang Israel. Bakit kailangan nilang ilabas sa Egypt? Di ba? Amen? Sabi ng Exodus 3 verse 8, sabi ng Panginoon, at ako'y bumaba upang iligtas sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak. Mula sa lupaing yaon sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot sa dako ng Kananeo at ng Hiteo at ng Amoreo at ng Pereseo at ng Hibeo at ng Jebuseo. Walang iba yan mga kapatid yung Kanaan.
halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak na Israel. Amen? So, hindi maaring magsama ang bayan ng Israel sa mga hindi mananampalataya. Kaya kailangang ahunin sila o tanggalin sa lugar na yon para dalhin sa promised land. Amen? So nakakasunod ba kayo mga kapatid? Amen. Kaya nga, napakahalaga. Kung titingnan nyo itong susunod na picture mga kapatid. Amen. Kilala nyo ba yan mga kapatid? Praise God. Ang sabi dyan, maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Kailan siya dumating mga kapatid? Nung panahon na ang Catholicism sa pamamagitan ng mga batas, gawa na kailangan mong bayaran ang kaligtasan mo, di ba? Kung gagawa ka ng kasalanan, babayaran mo uli, di ba? Anong kailangan gawin ng Panginoon mga kapatid? Kailangan magsugo siya para alisin ang mananampalataya sa ganung sistema. Amen. Kaya nga, ang sabi dito, hallelujah, sa Roma 3:28, kaya nga, maipasisya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Iyan si Martin Luther. Amen? Sabi ni Brother Branham, is this the sign of the end, sir? And then Luther, the fifth messenger, he blasted that Catholic Church with the Word of God. Alam natin mga kapatid, we're not against the people ng Catholic, di ba? Pero yung sistemang meron sila mga kapatid. Kaya nga, nung dumating si Martin Luther, ang sabi diyan, the just shall live by faith. Amen? Pag mahirap ka nung panahon na yon, kawawa ka naman dahil wala kang pambayad sa mga bagay na hindi ka aya-aya sa Panginoon. Dahil ganyan ang sistema ng Catholic. Amen. Sabi ni Martin Luther, this is not the literal body of Christ. And he threw the communion on the floor, walked out, and blasted the Catholic Church. The trumpet sounded. Amen? Mabuti ba? Salita ba ng Panginoon ang dala ni Martin Luther? Amen. Kaya lang dumating ang panahon na ang salita ay kailangan mag-progress. Amen? Hindi na nanatili sa ganun dahil kailangan mailantad ang kabuuan ng salita. Kaya kailangan dumating si John Wesley. Amen. Yan pala ang mukha ni John Wesley. Amen? So si John Wesley, dala ang mensahe ng sanctification, mga kapatid. Galatians 3:11, James 2:20, datapwat, ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan, na ang pananampalatayang walang magawa ay baog. Di ba? Nasa pananampalataya ang church ng panahon na yon at walang masama doon. Kaya lang, nag-stop sila sa ganung kalagayan. Kaya kailangan dumating to, isang panawagan muli mga kapatid. Amen? Ang pananampalatayang walang magawa ay baog. James 2:22, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang magawa. At sa pamamagitan ng magawa, ay nagiging sakdal ang pananampalataya. So ang pananampalataya pala mga kapatid, ay kailangang may gawa to. Amen? Praise God, lahat ng ginagawa mo ay hindi para sa iyo, hindi para kanino man, kundi sa Panginoon kung saan ka nananampalataya. Amen? Hallelujah! James 2:26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay ganun din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Yan ang mensahe ni John Wesley. Sabi ni Brother Branham, John Wesley raised up in the days of Anglican Church. When they said there is no more reason to have revivals, it went to seed. Amen? But John Wesley stood up with the message of the second work of grace, sanctification. Amen? May prosesong ginagawa ang Panginoon. Hallelujah. At napakapalad natin mga kapatid na maalaman ang bagay na yon. At hindi nagtatapos dyan mga kapatid. Dumating ang Azusa Street kung saan mayroong revival na nangyari sa mga Pentecostal ng panahon na yon. Sa pamumuno ni William Seymour, di ba? Amen? Ano to? Pagpapanumbalik ng mga kaloob. Amen? Mabuti ba yon? Mabuti yun, mga kapatid. Amen. Kaya lang,
Hindi yun ang pinaka-identification ni Lord. Amen? Okay yan, may pananampalataya, okay, may gawa, may mga kaloob, pero hindi pa doon natatapos. Mayroong mga sigalot sa bawat denomination. Kami ang tama, di ba? Kami ang mas magandang church. May kanya-kanya silang pag-aangkin. Pero may pagtatalo-talo pa rin. Amen. Dahil hindi pa kasi tapos. Pero but in the last days, hallelujah, amen. Ano ang last days, mga kapatid? Anong exciting sa last day? Ito ba yung 2 Timothy 3:1? Ito ba yon? Na sa huling panahon, darating ang panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, walang turing, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Ito ba yung exciting sa last days? Hallelujah! Ito ay pawang katotohanan at malalaman natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na we are in the last days. Amen? Pero ang pinaka-exciting sa huling panahon, ang Revelation 10:7. Hallelujah! But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Anong dala nito, mga kapatid? The seventh angel is winding up all the mysteries. Amen? That's lane laws ended all out through this organization and denomination. The seventh angel gathers them up and finishes the entire mystery. That's what the Bible said. Finishes the mystery of written book. Hallelujah. Amen. Napakapalad natin, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Ano ba ang mystery, mga kapatid? Ano ba yung hiwaga? Sabi ni Brother Branham, a mystery is a scripture, is a previously hidden truth. So ang lahat pala na mystery ito ay nandiyan na sa simula pa lang. Amen, kaya lang nakatago. Kaya nga may restoration, di ba? Step by step, little by little, amen, hanggang sa kapanahunan natin. A previously hidden truth, now divinely revealed, but which is a supernatural element, still remains despite the revelation. The greater mysteries and the great mysteries are. So, sasabihin natin ngayon, mga kapatid, kung ano ba yung mga mysteries to. Amen. At alam niyo na to. Dadaanan lang natin sandali. Amen. Una, sabi ni Brother Branham, the mystery of the kingdom of heaven. Yan ba ay revealed na sa panahon natin? Amen. Second, mystery is the mystery of Israel blindness during this age. Amen. Anong dahilan? Bakit kailangan silang bulagi ng Panginoon? Hindi ba dahil sa atin din naman? Amen. Mystery is the mystery of translation of the living saint at the end time of this age. Hallelujah. Kasama ba kayo dyan, mga kapatid? Yan ang pangako sa huling panahon. Amen? Ang pagpapalit ng katawan. Fourth mystery, the New Testament church as one body, composed of Jews, Gentiles, amen? Mystery. Fifth mystery is of the church as the bride of Christ. So sa panahon natin, maraming church. Maraming nag-aangkin ng nobya ni Kristo. Amen? Kaya lang, kailangan ng identification kung sino ang totoo. Amen? Hindi sa pagsasalita na kami ang katotohanan. Ano yun, mga kapatid? Ang buhay natin, mga kapatid. Hallelujah! Mystery of the living Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen? Ang Diyos ay palaging ganun, mga kapatid. Kung paano siya sa simula, ay ganun siya sa panahon natin at sa mga susunod na araw. Hallelujah! Seventh mystery of God, even Christ as the incarnate fullness of the Godhead, embodied in whom all divine wisdom and godliness is restored to man. Mystery of iniquity found in 2 Thessalonians, mystery of the seven star and Revelation 1:2. Kaya nga napakasarap basahin ng Revelation, di ba? Dahil nauunawaan natin to, mga kapatid. Amen. Ano pa?
Mystery of the Babylon, the prostitute. Alam natin kung anong ginagampanan ng Babylon ngayon, ng prostitute na yan, kung sinong church yan, mga kapatid. Amen? Next, the serpent seed. Hindi apple, hindi santol, hindi mangga. Amen? Kung anong ang kinain nila Eva at Adan sa panahon na yon. Praise God. Kaya nga, kung iisipin mo bilang tao, parang napaka-unfair na ikaw ay isilang sa mundong ibabaw at pagkatapos makasalanan ka na. Di ba? Pero salamat sa Panginoon dahil pinaunawa sa atin. Amen? May kinalaman dun sa Genesis. Hallelujah. The grace is straightened out, not disgrace, but real true grace. Amen? Walang eternal burning hell. Dahil kung may burning hell eternal, di may buhay na walang hanggan din sila, sabi nga ni Barbana. Pero hindi totoo yan, mga kapatid. Amen? The mystery of baptism of the Holy Ghost without sensation. Hallelujah. The mystery of water baptism. Ano bang pinaka-totoong bautismo? Godhead being fulfilled in the baptism in the name of Jesus Christ. Yan ay mga iba lang sa mga mystery sa panahon natin, mga kapatid. Sabi nga ni Barbana, oh, how could go and naming the mysteries, seeing that pillar of fire that led the children of Israel, the same one that struck down Saul on his road down to Damascus, and the same one coming with the same power, doing the same things and revealing the same word, staying word by word with the Bible. Amen. Thank you, Lord. Pero napansin nyo ba mula sa simula kung ano ang mga bagay na to? Bakit kailangan magkaroon ng justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost? Bakit, mga kapatid? Amen? Ito'y panawagan ng Panginoon sa mga elect. Amen? Para to separate ang totoong Kristiyano saan? Sa hindi pananampalataya. Amen? Aminado tayo, nagaling tayo sa iba't ibang denomination. Hallelujah. Pero ang sabi ng Revelation 18:4, come out of her, my people. Hallelujah. Amen. Upang huwag tayong magsitanggap ng kanyang salot. Mga kapatid, o gaano kadakila ang ating Panginoon? Bakit kailangan sabihin? Bakit kailangan nating malaman to? Amen. Katulad ng apostol, ng panahon ng si Lord ay nandito pa sa lupa, di ba? Sabi ni Lord, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. Datapwat hindi pinagkaloob sa kanila. Amen. Gaanong privilege meron tayo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya napakahalaga na ma-recognize natin kung ano yung araw na kinabibilangan natin. Amen. Praise God. Maraming tanda dahil nakasulat naman. Ano yung mga tanda sa panahon natin? May mga lindol, giyera, di ba? Kung paanong ang tao ay tigib sa takot sa mga bagay na darating. Amen? Kaya lang, hindi yan ang pinakatanda na ating hinahanap. Hindi yan ang pinakatanda na ating tinitingnan. Ano yun, mga kapatid? Ito ang salita na nabuksan at naipahayag sa ating panahon. Hallelujah! Thank you, Lord. Ang sign ng mga believers ay ang salita na nahayag sa kanyang panahon sa pamamagitan ng isang propeta na binindicate ng Diyos. Amen? Paano natin malalaman ng isang tao na propeta ay propeta nga ng Diyos, di ba? At makikita natin yan sa Deuteronomy 18:22. Nandun natin makikita kung dapat natin paniwalaan ang taong yan. Praise God. Amen. At ang propeta, sabi ni Branham, nung Old Testament, ito ay tinatawag na seer, di ba? Tagakita. Amen? In Old Testament, a word seer, a diviner, a man that would tell the future events that were coming to pass. So ganyan daw ang propeta, mga kapatid. Nasasabi niya kung ano yung mangyayari sa hinaharap. And then when they come to pass exactly without failure, kapag sinabi niya ang bagay na to, maganap at hindi nagkamali kahit minsan man, come to pass exactly what he said, then God said, listen to this man, or hear him, fear him, for I am with him. Amen? Mayroon bang bagay na sinabi si Branham na hindi nangyari?
Amen. Praise God. Hallelujah. Bakit mga kapatid? Dahil ang salita ang nagpapatunay, katulad ng Amos 3:7, ng Panginoon ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Praise God. At kung may sinabi siya na hindi nga nangyari, huwag niyong katakutan ang taong yun, sabi nga ng Biblia. Pero as of today, as of to now, di ba? Wala pang bagay. Amen. Patuloy na nagpo-progress o naihahayag ang word na ito'y katotohanan. Ni kahit nga ang scientific realm ay nagpapatunay na ang word ay salita. Amen? Hallelujah. Ngayon, alam natin mga kapatid, na ang kasulatan ay nananawagan ng lubusang paghihiwalay sa di pananampalataya. Mula pa noon mga kapatid. Amen. Sabi ng Panginoon, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Praise God. Sabi niya pa, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. At ganyan ang isang Nazarite. Amen. Isang taong hiwalay sa sanlibutan. Hallelujah. Makikita natin kung paano nagiging Nazareo ang isang tao sa number 6:1. Hindi na natin babasahin hanggang 8, di ba? Kung paano itinatalaga niya ang kanyang sarili na maging isang Nazarite. Amen? Banal sa harap ng Panginoon sa kanyang buong buhay. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, he becomes a Nazarite when he separates himself from anything that's contrary to the Word. A total separation. Jesus said, I come to separate a man from his wife, tear up a family, and he that won't take up his cross and follow me is not worthy to call mine. A separation from everything, anything, from church, from community, from a belief, or from family, or anything would stand between you believing the entire word of God. If your soul will not punctuate every promise for this hour with an amen, there's something wrong somewhere. You need a separation. Amen? Hindi ibig sabihin mga kapatid na hindi na tayo magtatrabaho. Amen? Yung mga kasama natin sa bahay na hindi believer ay hindi na natin pakikisamahan. Alam natin na ang throne ng grace ay nasa atin na ngayon mga kapatid. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Now, separation, katulad daw ni Isaiah, it separated Isaiah from the church world. It separated Moses from the church world. It separated the great prophets through the ages from the church world because it separated Jesus from his brethren. It separated the apostle from the church that was at that day, the Pharisees, the Sadducees, great men, holy men, good men, fine men, humble men, men that had fruit of Spirit, more so than with Jesus exercise. Ganun sila na italaga ng Panginoon o na-separate. Hallelujah. What was his credential? That the world was with him. Amen? The word promise of that day was living through him. He said, which one of you can condemn me of sin? Amen? Ano ang kasalanan? Ang hindi pananampalataya sa word. At bawat word ng panahon ni Lord Jesus Christ, hanggang sa Calvary, ay kanyang sinampalatayanan. Amen? Which one of you can say that what I have claimed hasn't happened? For he showed that he was a separated Nazarite of the Lord. He was the Lord himself in flesh. Amen? Sa panahon na ito, mga kapatid, I believe na tayo, sa biyaya ng Panginoon, ay isang separated na iglesia. Amen. Isang Nazarite bride sa harap ni Lord, sa biyaya ng Panginoon. Amen. Paul was a Nazarite unto the Lord. He was separated from his Orthodox church to the word of the living God. Sa panahon ni Paul, ganun din. Di ba? Sakop siya ng sistema, pero kailangan niyang lumabas. Amen.
Si Aaron was a Nazarite unto the Lord. Amen? He was separated from among the brethren to bear the birthstone to be the high priest. It is a total separation. Amen? We're not to go back into the world no more or have anything to do with the world, but cleave only unto God. You live. Amen? Thank you, Lord. Now, hallelujah. Amen. Sabi ni Brother Branham, Jesus is coming after a bride. Is God. Jesus is coming after a bride. Lagpasan natin yan. Jesus is coming after a bride, a woman, a church that's separated from the things of the world or the cares of the world. She's separated from the passion of this modern age that we live in. She's separated from the cares and tradition of churches. She's separated only to God, and God is the Word. Amen? And as husband and wife is one, so does the bride in the world become one. For the world's living through the bride. That's her credential. That's her identification. Amen? So yan ang bride. Separated sa mundong ito, puspos ng Santong Espiritu at taglay-taglay niya ang salita ng Panginoon. But the only credential that a believer has in the Word of God living in him, declaring Jesus Christ lives in that person. That's a separated Nazarite unto the Lord. Separated for the Word's sake. Amen? At hindi ako magpapakatagal sa harapan niyo mga kapatid. Amen? For the last time, aking babasahin yung Joel 2:30. Hallelujah. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman, ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na karawan ng Panginoon. Amen. Napakalapit na ng pagbabalik ng ating Panginoon. At alam ko, umaasa si Lord. Amen. At umaasa rin ang bawat isa sa atin na walang maiiwan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hallelujah. Luke 21 yung binasa natin kanina bilang pagtatapos ko. Amen. Magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin at sa lupa yung magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan. Sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit at kung magkagayoy, makikita nila ang anak na tao na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan ng dakilang kaluwalhatian. Datapwat, kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Amen? So, amen? We are a Nazarite bride. Kapag nakikita natin ang mga bagay na nangyayari sa mundong ito, look up. Amen? Isang separated na iglesia, separated sa buong mundong ito, mga kapatid. Amen? Sa pamumuhay, sa paglalakad natin sa labas, the way na tayo magsalita. Amen. We are a separated bride of Christ. Purihin ang Panginoon at palakpakan natin siya. Amen. Thank you, Lord. At akin na pong binabalik sa ating mahal na pastor. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you. Well done. Praise the Lord. Abangan niyo po si Brother Hansel kasi noong una ako mag-preach, 15 minutes lang yata tapos na ako. Siya, diba? Matagal-tagal yun at napakarami niyang na-share sa atin. So, tuloy tayo mag-pray para sa mga kabataan natin, mga kalalakihan, na pare-pareho po mag-step up na sa ministry para higit na makapaglingkod sa nobya ng ating Panginoon para maihanda
ng lubos ang kanyang iglesia para dun sa napakalapit ng pag-agaw na ating inaabangan. Hindi po ako magdadagdag kasi wala po akong maidagdag. Dahil sa ganda na aking narinig. Amen. From a young people leader para mag-share sa atin. God bless you. Tayo po lahat ay mananalangin sa ating mga request.
Lord. Thank you, Jesus. More like you, Father. Separate us, Lord. Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory. Glory. Yes, oh Father. Appreciate you. Amen. This is my prayer. This is my cry. I want more of you. Yes, Lord. Help us, Father. Thank you, Jesus. We love you. Appreciate you. Yes. History's repeating, but it's much greater now. A greater than ruthless uniting with her kinsman redeemer. This is the harvest time. We've seen the Lord of the harvest appear, but to come into full union with Him, this is my prayer. Tayo natin tumayo. This is my prayer, and this is my cry. I want more of you, no matter the price. Total separation, Lord, not my will but thine. Take me up those 7 steps, till in your image I stand. Take me up those 7 steps, till in your image I stand. Thresh the chaff around my life, so I'll be pure grain. Yes, Lord, with no hidden sin deep within, to hinder you from coming in. All I want is you, my Lord, so please empty me, I pray. 'Cause I know the more I empty out, is the more that you can feel. This is my prayer, this is my cry. I want more of you, no matter the price. Total separation, Lord. Till in your image I stand. Oh, raise me up those 7 steps, till in your image I stand. And sing it all together now. Hallelujah. Oh, wash me, anoint me, Lord, please take full control. Separate my soul so I can be a true eagle Nazarite in this hour. The new cup that has grown out with your power. This is my prayer, and this is my cry. I want more of you, no matter the price. Total separation, Lord, a true eagle Nazarite. Give me faith and
virtue, Lord. So in your image I stand. Yes, Lord. It's temperance, Lord. So in your image I stand. Yes, Lord. Godliness and patience, Lord. So in your image I stand. Give me brotherly kindness, Lord. So in your image I stand. Give me all your love, Lord. So in your image I stand. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Yan ang tunay na magpapahiwalay sa atin sa anumang anyo ng sanglibutan. Kapag tayo ay nahubog na patungo sa sakdal na larawan ng ating Panginoong Jesucristo. You'll be so different. You'll be so separated. Dahil si Kristo ay malayong-malayo ang itsura sa sanglibutang ito. At kung ikaw ay nahahatak ng kanyang kapangyarihan pataas ng pataas ng pataas, habang in-expose mo ang iyong sarili sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, ikaw din ay mapapalayo ng mapapalayo ng mapapalayo sa sanglibutang ito. Amen. You'll be living so far above the world. Hindi ka nila maintindihan. There's no way for them to understand you. Dahil ikaw ay iniangat ng Diyos. Ikaw ay pinaupong kasama ni Kristo sa makalangit na dako kay Kristo Jesus. Oh, hallelujah. Minsan sinabi ng ating propeta, ang pagdating daw ng Panginoon ay parang isang malaking magnet na itatapat sa mga kamaterialis niya na nandito sa ibabaw ng lupa. Paano sila titipunin? May isang malaking magnet na itatapat sa ibabaw ng lupa. At lahat ng mga kamaterialis niya, kapwa bakal, kumbaga, ay mamamagnetize, paakyat at didikit sa kanya. They'll be united with Him. Hallelujah. At lahat ng iba pang bagay na hindi kamaterialis ni Kristo ay maiiwan dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Hallelujah. The bride is magnetized. Hallelujah. By the power of the Son of Man na nai-reveal sa ating panahon. Amen. Nag-uusap kami kahapon tungkol sa mga hiwaga. Ano ba ang tunay na tatak ng halimaw, ng hayop? Sino ba naman kayo na hindi ma-magnetize sa ganitong klase ng mensahe? Amen. If you are a part of Him, kapag na-reveal sa iyo ang isang katotohanan, hindi mo maintindihan, pero you are pulled by that revelation toward Him, toward God. Amen. Mas ina-expose mo ang iyong sarili sa maraming ipinapahayag na hiwaga ng Diyos. Kagaya ng sinabi ni Brother Hansel kanina, mga hiwagang binanggit niya, mas nalalayo ka sa sanglibutan. Mas nalalayo ka sa mga pagnanasa, sa mga bagay na nandito sa sanglibutan. Because you are magnetized. Amen. Iisa ang materyales. Iisa ang pagnanasa natin. Simula ng lubos nating isukong ating sarili sa ating Panginoon. Amen. This is my prayer. This is my cry. I want more of you, no matter the price. Total separation, Lord. Hallelujah. A true eagle, Nazarite. Dear Jesus, amin pong pinasasalamatan ka ngayong gabi na sa pamamagitan ng pangangaral ng aming kapatid ay naipakita mo muli at naipaalala ang sakdal na kalooban mo para sa amin. Lord, hindi kami para makipag-isa sa anumang, Lord, gawain ng sanglibutan, but to be separated, Lord.
and unite only with you, Father. Father, iling ko po na kung merong mga tao ngayon dito na meron pa rin koneksyon sa sanglibutan, sa kanyang puso. Sabi nga ng aming propeta, Lord, sa kanyang illustration, ang tanging hindi mamamagnetize pa itaas na mga kamateryalis sana ng magnet ay yung mga nakakadena, yung mga nakatali. Umangat man sila, hindi sila lubos na makaangat. Bakit? Dahil nakatali po sila. Hiling ko, dakilang Diyos, na kung meron pong mga bagay ng sanglibutan na tumatali pa, Panginoon, sa kanino man sa amin, na Lord, pigtasin mo po, Lord, ang mga taling ito. Putulin mo po, Ama. Hallelujah, by the power of your Holy Spirit, Father, I pray, tanggalin mo lahat ng, Lord, kahit ng mga maliliit mo, munting mga bagay, o Lord, na amin pong iniingatan, Lord, na nagpapanatili sa aming nakakonekta sa mga bagay ng sanglibutan. Help us, Father, sa mga darating na araw, o gadiling ko po, Panginoon, that there be a sweep of your Holy Spirit dito sa church namin sa pamamagitan, Panginoon, ng pangaral ng aming mga gawain na ang mga taling ito, Panginoon, ay lubusan ng malagot, Lord. Ang mga tanikala ay lubusan ng Panginoon, mapigtas lahat, Lord. Ang lahat ng mga predestinated, oh God, ay sama-samang mamagnetize, oh Lord. At magkaroon ng lubusang pagkakaisa. Una sa iyo, Panginoon, at sa isa't isa pag nagkagayon, Panginoon. Salamat po. Ingatan mo ang bawat isa sa aming pag-uwi. Layo mo kami sa anumang sakuna muli hanggang sa muli naming pagkikita dito sa aming church. Ama, lalo na po sa napipintong eleksyon, hiling ko po na ikaw ang magprotekta sa iyong mga anak. Niling namin na hindi magkaroon ng anumang kaguluhan, Lord, na makakaapekto sa iyong mga anak, Lord. Oh, Lord, tinadalangin namin na aming bansa, Lord. Jesus, for the sake of your bride, huwag mo po hayaan, Panginoon, magkaroon ng hindi magandang mga kaganapan. At Lord, kung meron mang mailuklok, Lord, hayaan mong sa ikabubuti ng bride, Panginoon. Hayaan mo mailuklok ang tama para, Lord, matupad na po ang mga pangako mo, Ama, ang mga inaabangan namin. Kagaya ng narinig namin, Lord, we're looking up, Lord, for your coming. At kung kailangan may maluklok na presidente na ganitong gagawin at ganyan, Lord, para, Lord, ma-fulfill ang mga pangako mo, Lord. Then, Lord, yan po ay wini-welcome namin, Lord, at pinagtitiwala namin ang aming buhay sa iyo. Salamat po. Ingatan mo bawat isa. I just commit this church, bawat isa, bawat pamilya. Lord, kinukommit ko sila sa iyo, Ama. Bless them in a special way. Abang kami pansamantalang magkakahiwalay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aking dalangin. Amen. Amen. God bless you. Kamayan tayo sa isa't isa habang dinidismiss natin ang ating gawain. Amen.